Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Good day mga minamahal na kapatid, welcome back po muli dito po sa ating programang hindi nauubusan dahil walang patid ang pagpapala dito po sa programa ng JCSGO or Jesus Christ Saves Global Outreach, ang araw-araw na pagpapala. Kaya bago po tayo magsimula, dumulog po tayo sa Panginoon upang tayo kanyang samahan. Panginoon, marami po salamat sa umagang ito. Salamat po Ama na muli mo kaming ibinangon sa panibagong sigla at lakas. At Lord, nagtataglay ng pag-asang hindi nasisira na mula sa iyo, Panginoon. Dahil tunay nga, ang pagmamahal mo ay gayon na lamang, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong umagang ito, sinasamba ka namin, Banal na Espiritu. Marami pong salamat, Lord, na kayo pong patuloy nagpapaunawa at nagtuturo sa amin ng isang matagumpay na pamumuhay. Dahil ang layunin nga po ng buhay namin o ng bawat isa sa amin ay patuloy na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Kaya salamat po sa inyong presensya, sa tahanan o saan man nakikinig ang aming mga kapatid. Panginoon, Lord, marami pong salamat na bukas po ang kalangitan upang maunawaan po namin ang kapahayagan ng iyong salita sa umagang ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. Kaya nga po sa araw na ito, ang nais ko pong ibahagi ay patungkol pa rin sa atin pong battle cry. Kasi natutuwa lang po ako minsan dahil nung ako po pumasok sa isang mall, na ako'y papalapit na sa isang pintuan, wala pa pong nagbubukas, kusa nang bumukas. Opo, tama po. Meron pong dahilan kung bakit. Kasi meron po itong sensor, tama po ba? At yung sensor na ito ay nakatapat sa mga taong papasok. Nang sa gayon, parating pa lamang sila sa pintuan, ay kusa na itong bububukas. Ganon din yung mga ilaw po, diba, sa poste. Sa pagsapit ng gabi, wala pong nag-o-on doon. Pero po, meron po yung sensor or magic eye na tinatawag, na kusa na itong bumubukas kahit walang nag-o-on. So, pinaunawa sa akin ng Panginoon, alam mo anak, kung patuloy mo lang hahanapin ako at sasaliksikin sa iyong buhay, ang mga pintuang ito ng pagpapala o mga oportunidad ay kusang bumubukas. No wonder mga kapatid, kung maalala po natin ang isang salita na itinuro ng Panginoong Hesus po sa kanyang pagtuturo, may mga bagay na hindi mo pa hinihiling, ibinibigay ko na. At yan po ang unang idinideklara ko at ipinapahayag sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, pag lumalapit tayo sa Panginoon at talagang yung puso natin ay talagang sumusunod sa kalooban niya, ay walang mintis talaga na ang Diyos ay nagpapala. Dahil sinabi po niya ito sa kanyang salita. Dahil may pagpapala ang pagsunod, at kapag hindi sumusunod, at naway wala namang mangyari sa ating ganun, ano po? Ay meron din namang kapahamakan na dumarating. Kaya ngayong umagang ito, saksiyan po natin ang isang talata sa aklat po ng Hebreo, Kabanatang 5, talatang 8 hanggang 9. Sabi po dito, ito'y nagpapatungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Okay? So, kahit napakahirap ng pinagdaanan, sabi nga po sa talatang ito, yung pagtitiis, no? Tiniis niya yung betrayal na ginawa sa kanya ng kanyang alagad. Tiniis niya po yung crucifixion, yung pagpapako sa kanya. Gayon na lamang po talaga ang naging pagsunod ng ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama, na ating ring Ama nung tinanggap natin siya. At dahil dito nabuksan, ang lahat ng mga pagpapala ng langit sa ating buhay, dahil nga po doon sa ginawang divine exchange ng ating Panginoon. Ipinalit niya ang lahat ng ating mga pagdurusa, kahirapan, sakit, karamdaman, mga sumpa, nakaakibat nito. Pinalitan niya ito lahat ng pagpapala doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya lang, ang nais ng Panginoon ay masunod natin ang kanyang kalooban. At ito ay sa paraan ng pagsunod. Okay? So marahil ang iba sa atin, hindi nga natin naunawaan. No? Hallelujah. Kaya hindi natin naunawaan, ano ba talaga yung tamang pagsunod? O minsan, alam naman natin,
pero hindi po natin ginagawa. Okay? So talaga kayang hindi ba natin ito naiintindihan? Pero simple lang naman po ang ibig sabihin ng obedience or pagsunod na tinutukoy ng Biblia. Ito na po ay yung pakikinig ng salita ng Diyos at pagsasagawa nito. Okay? So pag narinig natin, nangusap sa atin ng banal na Espiritu, at kung hindi pa natin narinig, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, ituro niyo po sa akin kung ano po ang nais ninyo. At ako'y susunod. At ako'y naniniwala, gaya ng sinabi ng Panginoon, ang naghahanap sa akin ay makakasumpong. Kaya yan po yung unang tinuturo sa atin. Dapat naka-align din yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Ayan, ako'y naniniwala na tayo namang lahat, wala namang sino man sa atin ang gustong ng Diyos na mapahamak. Pero kailangan lang yung kalooban ng Diyos ay naka-align din, no po? Naka-align din tayo sa kanyang nais o sa kanyang kalooban. At siyempre, ito rin po, no? Minsan talagang ito yung pinakahuling maaari nating gawin o dapat nating gawin, yung ating complete surrender sa nais ng Diyos sa ating buhay. Minamahal na kapatid, na mga tagapakinig, naranasan niyo na po ba ang bagay na ito na Lord, ang nais mo, let your will be done on earth as it is in heaven. Yung po yung tinuro na panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ano raw ba, no? Ang kahalagahan ng ating pagsunod sa Panginoon. Ang obedience kasi is an act of worship. Sumasamba tayo sa Panginoon pag sumusunod tayo. Sumusunod tayo sa nakatataas, sa may katungkulan, sumusunod tayo sa lahat ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Ano po? Sumasamba tayo sa mga panahon na tinatawag niya tayo. Ano po? At ginagawa natin. Higit sa lahat din yung mga bagay na pinagagawa niya. So yung pagtatights, yung pagsisimba, yung pagdalo sa mga gawain, lahat ng po ito ay dapat po isa-isa na nating natututunan ngayong nakakasunod na tayo sa Panginoon. At yan po ang nakakatuwa dahil bumubukas po talaga ang pintuan ng oportunidad kapag tayo po ay nakasusunod nga sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, alam niyo po, pag talagang sumusunod tayo, makikilala na talaga tayo yung tunay na anak ng Diyos or authentic children of God. Kasi marami po dyan talaga nasa bibig lang ang pagtawag sa Diyos o ang pagkilala sa Panginoon. Pero tayo, pag ginagawa po natin ito, hindi talaga mapasusubalian, mapasisinungalingan na tayo anak ng Diyos dahil talagang kikilos ang Panginoon sa ating buhay. Kagaya po ng sinabi ni Haring David, di ba? Matanda na ako at marami na akong karanasan. Subalit wala pa akong nakitang nagtiwala sa Diyos na naghirap o nagutom o naging hampas lupa. Yan pong sinabi niya sa karanasan niya. Kaya kung tayo magiging masunurin talaga sa Panginoon, talagang kikilos siya. Kikilos at gagawa. Obedience po ang paraan upang kumilos ang kamay ng Diyos. Dahil nalulugod ang Panginoon kapag siya ay sinusunod natin. Okay? So, kung talagang mahal natin, kung talagang tayo po'y sumusunod, ito po'y nagpapakita kasi na mahal natin ang Diyos. Okay? So, at i-demonstrate natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandment. Susundin mo ang aking mga inuutos. Okay? So, ayun nga po. So, paano ba tayo namumuhay sa kasalukuyan? Ano po? Nakikita ba ng mga tao sa paligid natin sa pamamagitan ng ating mga gawa, pananalita, kilos, pag-uugali, na talaga tayo'y mga anak ng Diyos? Ang mga nasa bahay po natin, nakikita tayo araw-araw niyan. Nakikita ba nila sa pamamagitan ng ating pagkilos o paggawa o pagsunod, talagang mahal na mahal natin ang Diyos? Salamat po kapatid dahil alam kong sa patuloy nating paglapit sa Panginoon, tuturuan niya talaga tayo na maging masunurin sa Kanya. Kaya lagi lamang tayo makikinig, kaya ating umaga, tama po ang ginagawa po natin, makinig ng salita ng Diyos, pakinggan siya at sundin siya sa mga personal instruction na ibinibigay niya po sa atin. Kaya purihin ng Panginoon. So, tama po yan, no? Umattend ng simbahan,
at gawin ang mga ating mga obligasyon o tungkulin. Hallelujah. Pero minsan nga po, mahirap ang pagsunod. Tama po ba? Palagay ko, hindi lamang po ako nakakaranas ng ganun. Minsan talaga mahirap, okay? Minsan dadalhin ka nito sa lugar na, Lord, tama ba ito? Gagawin ko pa ba ito? Pero alam niyo po, pag ang puso natin ay handang sumusunod sa Panginoon, binubuksan niya talaga ang lahat ng paraan upang makamit natin yung ating mga inaasam. Dahil ang Panginoon mismo ang nangako at sinabi niya, hindi siya nagsisinungaling. Po, na kapag ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan, kapag ikaw ay kumatok, ikaw ay pagbubuksan, at kapag ikaw ay naghanap, ikaw ay makakasumpong. So, ayan. So, tama po. Obedience may require sacrifice. Talagang sakripisyo rin. Talagang hindi rin po mahirap, hindi rin po madali ang sumunod sa Panginoon. Naranasan po namin yan dahil kami po'y mula sa malayong lugar, no? Cavite lang po. Naranasan po namin dito po nagsisimba sa Cubao. Hindi po madali. Pero nakita po namin na pag talagang ang puso mo ay inuugnay mo, sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, hindi ko na malayan na po ng aking mga anak ay malalaki na at ngayon ay kasama ko na rin naglilingkod sa Panginoon. Buo kaming pamilya. Kaya maraming salamat sa Diyos at pati ang mga pangangailangan talaga ay kailanman hindi na late ang Lord. No po, kung tayo humingi, may mga pagkakataon na talagang pinaunawa lang yan na kung ano yung perfect timing para darating. Pero talagang darating ang kasagutan niya. Minsan nga, mas higit pa sa inaasahan po natin. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa Deuteronomy chapter 28, narito po ang mga pagpapala na nais iparating sa atin ng ating Panginoon. Okay? Ipagpapalain ka raw ng Diyos kahit saan ka pumunta. Pagpasok mo ng bahay, paglabas mo ng inyong tahanan, ibe-bless ka ng ating Panginoon. Ang iyong mga anak, pagpapalain din ng Diyos. Huwag po kayo mag-alala kung medyo matigas ang ulo ngayon. Pero alam po natin, ang Panginoon ay tapat. Pagpapalain niya kayo ng mabubuti, masunuring mga anak, at magiging blessing sila para sa inyong mga buhay, para sa ating lahat. And God will protect you. Tandaan po natin, laging nag-iingat ang Diyos sa atin kapag ikaw ay masunurin. Siyempre, yung abundant prosperity, ano po, kailangan po natin yan. Araw-araw, marami tayong pangangailangan, but isa yan sa pangako ng Deuteronomy chapter 28. Okay? So, saan mo man daw ipatong ang iyong kamay, pagpapalain ng Diyos sa iyong negosyo. Amen? At ito'y may kapangyarihan pa na nilakipan ng Panginoon. Nasabi po kung saan mo daw ipatong ang iyong kamay, ibig sabihin, pwede kang manalangin na pag pinatong mo ang iyong kamay, gagaling ang iyong ipinanalangin. Hindi mo na kinakailangan pang tawagin si pastor o sino ba, ikaw mismo kapatid, kayo po mga minamahal. Kung tinaniniwala tayo, nananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu po'y nananahan sa atin. At anumang ipinangako niya, pantay-pantay sa ating lahat yan, magagawa po natin kung tayo po'y sumusunod sa ating Panginoon. So sabi nga po, isa pang bagay, nais ng Panginoon, lagi kang nasa ibabaw at ayaw niyang ikaw ay nasa ilalim na kulelat. Nais ng Diyos lagi kang nangunguna sa anumang labanan o kinakaharap mong mga pagsubok. Okay? Sabi po, Deuteronomy chapter 28 verse 14, huwag ninyo. Ito lamang po, ang paalala. Paalala po ito ng ating Panginoon sa kanyang salita. Deuteronomy chapter 28 verse 14, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Yan po mga kapatid. At sa Biblia, sabi nga po, meron 3,000 hanggang 7,000 pangako ang Diyos sa mga handang sumunod sa Kanya. Kaya ngayong umaga, tayo po'y dumulog sa ating Panginoon na talaga namang natutuwa, na pakinggan ang ating mga kahilingan at turuan tayo, gabayan, samahan. Dahil sabi ko nga po kanina, na hindi minsan madali ang sumunod. Pero kung tayo po'y maglalahad ng ating mga sarili sa Panginoon, sa paraan ng pagpapakumbaba, sa pananalangin, at pagpapasya na sumunod sa Kanyang kalooban,
ako'y naniniwala walang dahilan. Tapat ang Diyos, gagawin niya ang pangako niya sa atin. Kaya tayo po'y manalangin, mga minamahal. Lord, sa umagang ito, salamat po o Diyos, na tunay ngang nakikita mo't nasisiyasat ang puso ng bawat isa na nakikinig sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, na Lord, ipakikilala mo ng lubos ang iyong sarili sa amin. Kung anong nakalulugod sa inyo, kung ano ang nais nyo, Panginoon, kung ano ang nararapat, Panginoon, para sa isang mananampalataya na siyang ang kanyang isinasapamuhay. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ang lahat ng mga nakikinig ngayon, O Diyos, hayaan mo, Ama, na Lord, mabuksan ng malinaw sa kanila, Panginoon, kung ano ang kalooban mo. At dahil dito, alam po namin na habang kami lumalakad sa katuwiran at kabanalan, gaya ng iyong ninanais, nariyan, Lord, na pinagpapala mo kami sa lahat ng uri ng bagay. Pinagpapala mo kami ng kagalingan. Pinagpapala mo kami ng lahat ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. At gayon din, Panginoon, ang katalinuhan na siyang maghahatid sa amin sa lahat ng uri ng tagumpay na kung saan kayo po ang gumawa para sa amin. Kaya pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito, aming Ama. Ito po ang aming dalangin na inaangking tinugon mo na dahil ito aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at lahat ng nananampalataya sa Panginoon at magiging masunurin ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po mga minamahal at hanggang sa susunod po na pagkikita, God bless you and Shalom!